Shoutout kay Katsakino Dukusin, binabati din natin si Jervin Chris, Juan Sonegue, Romeo Conchada, Anthony Alon at ang iba pa nating taga-subaybay. At ngayon mukhang may good news ang Barangay Ginebra pagdating dito sa Game 3 ng labanan nila kontra dito sa SMB. Unang-una nakikita natin na meron silang advantage dito dahil itong Game 3 ay gaganapin out of town. At alam naman natin na ang Ginebra pagdating sa out of town ay malaki talaga ang bentahin nila dyan dahil yung support ng crowd ay nasa kanila. So abangan na lang natin kung sakasakali nga na itong Barangay Ginebra ay matitake advantage yung support ng crowd. Dahil alam naman natin pag sa out of town yung games, madalas puno talaga yan. Lalo na pag Ginebra naglalaro. So yan ang advantage nila. Pangalawang advantage ng Barangay Ginebra, nakita na ni Coach Tim kung ano yung naging problema dito sa Game 3, Game 2 at kumawala si Terence Romeo. In fairness kay Terence, maganda talaga yung scoring niya. Ayun nga lang, sa tingin ng Coach Tim Con, meron silang adjustment na pwede sanang magawa doon sa depensa. At kung mas malaking player ang ilalagay nila kay Romeo, mapipigilan yung scoring nito. Dahil, alam nyo naman, si Terence Romeo ayaw ng physical defender. So sa tingin ko, yan ang gagawin ni Coach Tim Con. Ngayon naman, pagdating dito sa opensa, wala namang problema dyan ng Barangay Ginebra. Nakita natin ang ganda ng nilalaro ni Japet Aguilar. And of course, alam din natin ang ganda ng nilalaro ng ibang mga local players ng Gene Kings. At yan na kinakailangan para sila ay magkaroon ng tsansa na manalo dito. Ngayon, alam natin na ang Ginebra maraming iniindang injury pero nakita naman natin kung matchup ang pag-uusapan ay nakakagawa sila ng paraan. Kaya sa tingin ko itong Barangay Ginebra ay magiging very confident yan pagdating dito sa Game 3. Sa ngayon, itong Gene Kings wala pang pinaplanong trade. Siguro after the conference na, depende sa magiging performance nila doon gagawa ng aksyon ang management kung kinakailangan pa o hindi. Nagpasalamat na itong si Troy Rosario dito sa Blackwater Bossing pagkatapos niyang i-release at ngayon ay isa na siyang unrestricted free agent. Kung inyong maaalala, nag-offer ang Blackwater ng isang 5-year contract dito kay Rosario pero tinanggihan ito ni Rosario at ngayon ay nagde-decide ito kung saan team mapupunta. Maraming mga reports na lumalabas pero sa ngayon pwede nating masabi na itong Blackwater ay out of contention na. Hindi na maglalaro itong si Rosario dito sa Blackwater Bossing. At ang main contenders ngayon para makuha siya ay ang Converge, San Miguel, Ginebra at ang TNT. Sila ang mga gustong kumuha dito. Ang alam natin, ang TNT ay nakipagkita na dito kay Troy Rosario pero wala pang statement kung nagkaroon ng agreement. Ang Converge reportedly nakipagkita na rin daw dito at susunod itong SMC. Kakausapin niya yung mga officials ng San Miguel at ng Barangay Ginebra. Ayon dito sa mga reports, may mga lumabas na sa Ginebra gusto ni Troy Rosario maglaro. Pero recently, kinoconsider din ni Troy Rosario yung opinion syempre ng pamilya niya at ng mga malapit sa kanya para masiguro na mapipili niya kung saan team siya talaga dapat mapunta. Marami kinoconsider dyan, hindi lang naman yung contract, kung hindi pati na yung future ng kanyang karera. Kaya wag na tayong magulat kung medyo matagalan bago makapag-decide si Rosario. Itong Converge actually, kung magkakasundo si Rosario at ang Converge, pwede na siyang pumirma dyan ngayon dahil eliminated na ang Fiber Xers. Pero dito sa Barangay Ginebra at San Miguel, hindi pa po pwede until after matapos itong Governor's Cup o kapag na-eliminate na ang ilan doon sa dalawang koponan. So sa ngayon, ang maasahan natin ito si Troy Rosario, waiting game muna yan. At syempre, titignan natin magba-back and forth pa kasi yung offer nung tatlong nabanggit na koponan. Kaya yan syempre kung ikaw si Troy Rosario, pag-aaralan mo muna yan bago ka mag-decide kung saang team ka talaga mapupunta.